Hindi pa tapos. Talagang biktima pa rin. Until now, biktima pa rin. Alam ba nyo na lumapit na po sa NBI, National Bureau of Investigation, ang mga pamilya ng biktima. At sa tulong ng kailang mga abogado na sina Attorney Conte at Attorney Cathy Panguban, dun po sa mga naging biktima ng kampanya ng dating Pangulong Duterte dahil daw ho sa patuloy na nakakaranas sila ng mga harassment lalo na po sa social media at iba pa. Pakinggan natin po ang paliwanag nitong mga abogado at kamag-anak ng biktima. So yung pagkaka-aresto kay dating Presidente Duterte, nakaranas po yung aming mga kliyente ng bashing, intimidation, vilification at pinalalabas na sila ay mga nagsisinungaling at mga bayarang biktima. Ay ganon? Hustisya lamang ang sigaw ng mga kaanak ng mga biktima. Ngunit sa ngayon, nagiging tampulan pa umano ng fake news patungkol sa kanilang kaanak na nasawi sa madugong kampanya kontra iligal na droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung kaya kanina, nagtungo sila sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division upang humingi ng tulong para matukoy ang mga nagpapakalat ng fake news online. Kailangan pa naming lumapit sa NBI para tulungan kami tukuyin kung sino yung mga basher namin. Kasi nga po, matagal na po namin hinintay ang hustisya na hangad namin. Pero ganun pa man, mas malala din ang naranasan namin sa mga basher namin. Ang panawagan lang po namin ay hustisya, pero ang ginagawa nila pambabaligtad sa amin. Gagawan kami ng fake news, i-manipulate yung videos namin, yung images na hawak namin at sasabihin peke yung hawak naming mga litrato. Bukod sa mga biktima, kasama rin sa humingi ng assistance sa NBI si International Criminal Court o ICC Assisting Counsel Attorney Maria Cristina Conti dahil sa nararanasang online bashing. May hinuha ako na systematic ito dahil sa araw, sa timestamp, at saka doon sa dami ng mga nagpo-post within a particular frame. Tapos walang follow-up. Kung Duterte ka ba ito, hindi ko masabi na kumbaga bayad nila o kaya alam nila. Pero definitely, the sentiments are pro-Duterte. Ayan. So, identify na. Ang paniniwala nitong mga abogado at biktima, galing ang mga basher, paninira, pagsasabing fake yung kanilang pagrereklamo, ay galing sa mga Duterte supporters. Ay dyan po yung another investigation na gagawin ng NBI. So ito yung hinahanap ng NBI. Ito yung laban ngayon ng gobyerno, laban sa fake news at paninira. Ayan po. Meron ng panibagong grupo ng complainant. Alam nyo, napakasakit. Bakit kasi ginagawa nila yan? Alam nyo yung nawalan kayo ng pamilya sa marahas na pamamaraan na kung ilang taon na. Tapos hindi nabibigay ng hustisya. At ngayon, hinaharas pa. Anong klase naman kayo mga tao? Bakit hindi nyo pabayaang gumulong ang hustisya, ang katarungan? Ayun na nga po, hinuli si Duterte at nagkakaroon ng trial, bibigyan siya ng sapat na panahon para ipagtanggol ang kanyang sarili tungkol sa mga kaso. Yan po yung due process. Yan na po ang layunin ng International Criminal Court. Mag-imbestiga, bigyan ng pagkakataon ng akusado at mga biktima, complainant, para mabigyan ng hustisya sa paglabag sa karapatang pantao. Tapos itong mga Pilipinong complainant, biktima, papalabasin, fake yung reklamo, fake yung mga picture. Paano kung ikaw ba naman ay matinong tao? Magdi-display ka ba ng picture ng kamag-anak mo na sasabihin mo, biktima ng ganon-ganon? Hindi. Kaya sila nagdi-display at nagsasabi na sila ay biktima dahil totoong biktima sila. Tapos ngayon, itong mga troll, yung mga basher, na mga identify sa mga Duterte, ang sinasabing peke lang sila. May pananagutan. Dapat talaga ma-identify. Ayan. Iiral naman dito ang cybercrime law ng NBI. Dahil sila may sapat na coordination sa mga private company na may-ari ng social media para ma-identify. Iiral dito ang SIM card registration para ma-identify kung sino yung mga basher na gumagawa nito. Walang gagawa nito kung hindi ang mga maka-Duterte.
Kasi hindi ito gagawin ng pro-Marcos. Hindi ito gagawin ng mga tahimik na tao. Hindi ito gagawin ng mga dilawan. Hindi ito gagawin ng kahit na sinong political party. Okay? Dahil sila'y naniniwala na yung tamang proseso ay nagsisimula na. Pananagutin ang may kinalaman sa paglabag sa karapatang pantao. Bakit yung sinasabing fake yung complainant? Maawa naman kayo. Masakit yan sa mga kawawang biktima until now kinakawawa nyo. Hindi po makakatulong kay Duterte ang mga troll at baser na identify sa kanya para siraan ang complainant at ibang sektor na naghahanap ng hustisya. Yan po yung aking analysis at opinion dyan. Ulitin ko, hindi makakatulong sa akusadong si Duterte, si Bato de la Rosa at iba pa itong ginagawa ng mga DDS na identify na siyang sumisira sa pagkatao at kredibilidad ng mga testigo. Kaya nga naiiyak sila until now. Pagkatapos ng ilang taong paghahanap ng hustisya, huwag nating kalimutan, halos 8 taon na ito. 2017 pa. Nakaupo pa si Duterte sa Malacanang nung i-file ng mga pamilya ng biktima ang kaso before ICC sa issue ng human rights violation. Dahil hindi nga sila makapag-file ng kaso rito sa Pilipinas kasi may immunity si Duterte. Pangalawa, nawalan sila ng tiwala sa justice system ng bansa, kaya doon sila nagpunta sa ICC. Tapos ngayon naglalabas sila ng mga dokumento, ebidensya, pagpapatunay na sila biktima, kamag-anak nila biktima, ibabas pa ng mga pro-Duterte, ay talagang wala kayong awa sa mga taong nawalang buhay at nawalan ng pamilya, naghahanap ng katarungan. Hindi mangingibabaw ang kasamaan kapag kaganyan. Mangingibabaw ang katarungan. Hustisya para sa mga biktima. Dapat papanagutin, dapat ma-identify ng NBI sa lalong madaling panahon sino itong mga baser na ito para silang makasuhan at matigil na ang mga fake news. Hindi kayo natatakot ha, binabaliwala nyo. Hindi po nagbibiro ang gobyerno Pilipinas. Matagal lang sinabi ni Pangulong Marcos, labanan ng fake news, labanan ng mga nanggugulo, labanan ng mga fake na mga pagpapahayag. Ayan, katulad nyo. Yung pagsasabi nyo na fake yung mga complainant at mga retrato, yan ay paninira. Yan ay hindi tama. Yan ay may pananagutan. Kung wala kayong awa sa biktima at pamilya ng biktima, meron kayong accountability sa paggamit ng social media dahil ang paninira sa reputasyon, paninira sa isang tao ng walang sapat na basihan, yan ay merong pananagutan. Ayan po yan. Okay? So sana ay ma-identify na, makilala na ng NBI sa lalong madaling panahon. Please like and share ng ating video. At kung hindi pa ho kayo nakakapag-subscribe, alam ko maraming nanonood pero hindi pa yata nakakapag-subscribe, please subscribe sa aking mga channel. Ito yon, Mike Abe Opinions at yung isang channel ko, MA Pinoy TV.